Naranasan niyo na ba yung may naglalike sa lahat ng post niyo sa Facebook? Pero hindi niyo naman talaga kilala? Yung may taong alam ang oras ng uwi niyo, ang pwesto niyo sa classroom, at kahit ang itsura ng kwarto niyo, kahit hindi niyo kailanman ipinost? Hello everyone! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Hit the notification bell so you don't miss an upload. Sa panahong lahat ay kusang nagbabahagi ng buhay online, may mga taong hindi nyo kaibigan pero mas kilala pa kayo kesa sa sarili nyo. Ngayong gabi, pakinggan ang liham ng isang dating high school student. Isang kwentong walang multo, walang aswang, pero mas nakakatakot dahil totoo itong pwedeng mangyari. Ito ang kwento ni Gabriela. Hello po, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gabriela. Isa ko ako sa mga mahilig mag-post sa Facebook nung ako'y high school pa. Aminado ako, parang diary ko na ang Facebook noon. Lahat pinupost ko, kung saan ako pupunta, sino kasama ko, kahit anong oras ako uuwi. Para sa akin, normal lang iyon. Hindi ko alam na may isang taong tahimik na nag-iipon ng impormasyon tungkol sa akin. Nagsimula lang lahat sa isang simpleng friend request. Isang lalaking ang pangalan ay G. Walang profile picture, kaunti lang ang friends. Inaccept ko kasi akala ko kakilala lang ng kaklase ko. Mali pala ako. Napansin ko agad na palagi siyang online tuwing nagpo-post ako. Kapag nag-upload ako ng selfie, siya ang unang nagla-like. Kapag nag-status ako, siya rin ang unang nagre-react. Nung una, wala lang sa akin. Hanggang sa nagsimula na siyang mag-comment ng kakaiba. Isang beses, nag-post ako ng picture sa harap ng bahay namin. Comment niya, "Maaga ka palang uuwi ngayon." Wala naman akong sinabing oras. Kinabahan ako pero pinilit kong i-ignore. Sumunod na araw, nag-post ako ng picture sa school. Nag-comment siya ulit. "Mas bagay sa'yo umupo sa pangalawang row kesa sa likod." Doon na ako kinilabutan. Tama siya. Doon nga ako umuupo. Sinubukan kong i-restrict siya. Pero kahit hindi na siya nakakapag-comment, nag-chat na siya. "Okay ka lang? Parang pagod ka ngayon. Hindi ka kumain ng lunch kanina, no?" Hindi ko siya sinasagot, pero lalong dumadalas ang messages niya. Isang gabi, nag-post ako ng status. Pagod na ako. Ilang segundo lang, nag-message siya. "Matulog ka na. Patayin mo na rin ang ilaw sa kwarto mo." Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko kailanman pinost kung nasaan ang kwarto ko o kung anong oras ako natutulog. Pero tama siya. Bukas ang ilaw ko noon. Kinabukasan, nagtanong ako sa mga kaibigan ko kung kilala nila si G. Wala. Kahit isa. Wala rin kaming mutual friends. Sinubukan kong i-block siya. Pero gumawa siya ng bagong account. Mula noon, hindi na ako mapalagay. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin kahit nasaan ako. Isang araw, nag-post ako ng picture sa isang coffee shop. Wala pang 5 minuto, may message siya. Masikip diyan sa may bintana, mas tahimik sa bandang likod. Hindi ko na kinaya. Tinawagan ko ang kaibigan ko, umiiyak. Sinabi sa akin na burahin ko na raw ang mga posts ko. Kaya ginawa ko. Binura ko lahat. Pictures, status, check-ins, nag-private ako. Pero huli na pala ang lahat. Isang gabi, may dumating na message. Walang profile picture, walang pangalan. "Hindi ka man nag-post." Kabisado ko na. Kasunod nun, sunod-sunod na messages. Binabanggit niya ang schedule ko, mga oras ng uwian ko, kahit pangalan ng nanay ko. May isa siyang sinabi na tuluyang nagpanginig sa akin.
Sabihin mo kay mama mo na huwag na siyang mag-alala. Uuwi ka rin mamaya. Hindi na ako pumasok kinabukasan. Nag-report kami sa school at sa barangay. Sabi ng pulis, mahirap daw kung walang ebidensya kung sino. Fake account lang daw. Ilang linggo ang lumipas. Tahimik na. Akala ko tapos na. Hanggang isang araw, may dumating na friend request mula sa bagong account. Walang laman. Isang message lang ang bio. Hindi ka na pala nagpo-post. Hindi ko na binuksan ang Facebook mula noon. Kaya kung may aral man sa kwento ko, hindi lahat ng nag-oobserba ay multo. Minsan, tao talaga. Tahimik, matiyaga, at mas delikado dahil totoo silang nabubuhay. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nasaan na siya. Pero sigurado akong alam pa rin niya kung nasaan ako.